Oh, since naisingit nyo, ha? Si Baste, eto si Boss Mike kasi. Eto si Boss Mike kasi, oh. Dahil naisingit nyo, si Baste, oh, eto ho, mga kababayan. Ay, nako po. Ito po ang nagpasimula, mga bossing. Dito po, dahil dito, kay Waldy Carbonell, unti-unti pong nabuksan, unti-unti po nang nalaman ng mamamayang Pilipino yung urong bayag ng mga DDS. Bakit to? Isa-isahin natin, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, eto, announcer sa radyo, si Waldy Carbonell. Tapos meron siyang isang topic na against kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, ang dating Pangulo, magagalit dito kay Carbonell. Naghamon ng duelo. Oh, naghamon ng duelo. Palapatol naman din po tong si Carbonell. Pinatulan no, mga kababayan, para si General Torre. Ay, hahamo mo ko. Sige, may yagballs ako eh. No, halika. Oh, duelo. Hindi naman daw sumipot ang dating Pangulo. Di ba? O si Carpio, hinamon. Anak ng tinapa. Hindi na ho pala bago talaga sa mga Duterte yung maghahamon. Tapos kapag ka pumatol, wala na. Biglang magbaback out na. Biglang, hindi naman po ako, hindi naman kita hinamon eh. Mamaya explain ko sa inyo yan ha, yung pagkakasabi ni Basta, hindi naman kita hinamon eh. Meron pa isang hinamon tungkol naman sa West Philippine Sea, debate daw, si Carpio. Kinalaunan po bago yung petsa, umatras naman ho. O talagang may mga pinagmanahan ho. Di ba? Talagang may mga pinagmanahan, di ba, Madam Chris Rose? O tapos Inday Sara naman, syempre ito na. Gustong manakot. No? Gustong manakot to, mga kababayan. Syempre, para may dating yung pananakot, lalong-lalo na doon sa mga senador, gusto ko ng bloodbath. Duguan. Mga bossing, syempre, nandyan na, nagwawala na si Sara Duterte. Sumigun daw si Roque, mga kababayan. Gusto din daw po ng bloodbath ni Roque. Pero ibang spelling naman daw ho. Tsaka medyo yung kay Inday Sara Duterte, pagkakasabi, gusto ko ng bloodbath. Ready kami, gusto ko ng bloodbath. Kay Roque daw, gusto ko ng bloodbath. Sabay ganun. Ako din, gusto ko din ng bloodbath. Yung pala, dugoong wet packs ang gusto. Tuturbo. Ano yan? Tuturbohin sa wet packs? Si Roque? Gusto mo pala ng bloodbath din eh. Pasok ka. Uwi ka Pilipinas, pasok ka sa Oblo, ay ng tinapa. Hindi ka magkakamaliw kung saan kaharap. Siyempre, ang mga preso, mga kababayan, tabi-tabi ho yan. Di ba? Kung si Buloyski, maniniwala pa ako, si Buloyski, walang galawan, ganun lang eh. Rectang ganun lang ho. Kay Buloyski, di ba? Takot yung tumagilid o gumanon, baka mapasakan yung wet packs. Kaya Roque, naku po, schedule ko ngayon. Kaliwa ako. Kaliwa ako. Gusto ko ng bloodbath. bukas, schedule ko naman. Kanan naman ako. Gusto ko ng bloodbath. Lang yaka, okay? Ang daming kokopyahin si Inday Sara Duterte pa. Ano nangyari doon sa bloodbath na yon, mga boss? Wala din. Diba? Ang gusto lang nila, i-dismiss lang naman pala. Saan nasa ng bloodbath doon? Akala ko ho, mga kababayan, gusto ko ng bloodbath. Sige, ready kayo, ready kami. Di ba? Ipagtatanggol namin ang vice-presidente. Lahat ng ipinaparatang nyo kay vice-presidente o dito sa aming kliyente, sasalagin namin. Didepensahan namin. Yung pala biglang sasambitin ng mga lawyer nila, dismiss po. Bakit? Kasi may 1-year ban. Nasaan dun? Kung magtagumpay man kayo dyan, di ba, sa pagdidismiss niya ang impeachment na yan, wala din. No? Mananatili nga sa utak ng mamamayang Pilipino.
na hindi nyo na ipagtanggol na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Ganun lang yun, mga kababayan, di ba? Sir Tony Ninoblao, shout out sa iyo. Di ba? Magsasaya sila. Okay, mananatili ang Vice Presidente sa kanyang upuan, sa kanyang pagiging Vice Presidente, pero mananatili din sa utak ng mamamayang Pilipino na kayo hindi nyo na idepensa yung tinatanong ng mamamayang Pilipino. Magnanakaw ba Vice Presidente o hindi? Wala kayo nasagot doon. Kaya wag nyo kaming sisihin kung ganun yung nasa isip namin. Bakit to, mga kababayan? Dahil nga ho, meron tayong ebidensyang nakita. Merong mga nagpatunay na mismong yung ebidensyang yon na ginagamit po laban sa kanila ay mismong galing sa kanila. Di ba? Office of the Vice President, Department of Education. Miski ho tayo, mga kababayan, natunghayan po natin yung pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente at ni Martin Romualdez. Di ba? Kaya hindi nila tayo masisisi na ang iisipin natin, hindi nyo na ipagtanggol ang Vice Presidente. Mahina kayo. Yun. Asang bloodbath doon. Tapos eto kay Baste naman. Minsan na din pong hinamon ni Waldy Carbonell si Baste Duterte. Duelo. Pumunta tong si Waldy Carbonell. Si Baste wala. Eto, yung huling hamon naman sa kanila. Actually, mali ako. Sila ang naghamon. Si Baste ang naghamon, mga bossing. Kay General Torre. Ikaw, ano gagawin mo doon? Sinasabi ni Baste, na pagka nagsuntukan kami niyan, bubugbugin ko yan No? Ano gagawin mo? Tatanga ka lang? Hindi. Para patunayan mo na hindi ka kaya ni Baste, sige, halika na, magsuntukan. Paghamon na din yun. Huwag niyong paikot-ikutin na mahihirapan kayo. No? Mahihirapan kayong paikot-ikutin at magmumukha kayong mga tanga. Pag pinaikot-ikot nyo pa yan, kesyo ganito, hindi naman naghamon si Baste Duterte. Kasi yung itsura ni Baste, mga bossing, mukhang sanggano lang. Pero, ampaw. No? Hindi mo kayang ilaban yan, mga bossing. Manok na mayaman yan. Simula bata pa lang. Kumbaga, meron ng shield lagi yan nung bata pa lang. Anak ng dating Pangulo anak ng mayor Di ba? Anak ng dating mayor anak ng mayor Siyempre, yun yung panangga ni Baste. Baka hindi nga nakaranas o nakadamayan ng ng suntok-suntukan, kagaya ng mga tayo, ng mga bata Di ba? Kaya ito, pinalagan, nabigla putik na yan. Kala ko hindi papalag si Torre kasi anak ako ng mga Duterte, pumalag. Ayan. Iyak, ngal-ngal. Biglang sabi, hindi ko naman po hinamon di ba? Ito, pakinggan natin si Carbonell. Ang reaksyon mo sa hindi na pagtupat at hindi pagsipot ni Baste Duterte kay General Torre? Hindi po po nakataka. Hindi na nagulat, no? Kasi nga ho, mga kababayan, sa lahat po ng paghahamon nila, wala naman pong wala naman pong pinupuntahan talaga. Di ho ba? Yung tipo nga ho bang mga boss chief amo sir na tipong kaldagin mo yan, pag nakaldag mo, takot na sa'yo yan. O kaya sindakin mo yan, pag nagpasindak sa'yo, wala na yan. Pero kapag pumalag, wala, atras tayo. Di pwede. Bakit? Pumalag Diba? Ang gusto lang huli lang mga binibira, mga bossing. At kapag ka ikaw naman nagpabira sa kanila, tutuloy-tuloyin kanila. Pero pagka ikaw, pumalag ka sa kanila, wala. Taob ang bangka ng Duterte. Yan ho ang nakikita natin, mga kababayan. Yung pagkakasunod-sunod, simula sa dating Pangulo hanggang doon sa bloodbath po, hanggang si Roque gusto na din magpa-bloodbath. Hanggang kay Baste ngayon. Iisa ho, mga bossing.
Pare-parehas lang po ang galawan. Oh, kaya sabi ni Carbonell, hindi na bago sa akin yan. Hindi na ako nabigla dyan. Di ba? Lalo na po sa Duterte yan. Ang nagumadang at nagkaidoran. Ibig sabihin sir, talagang wala siyang laban. Wala siyang planong lumaban. Wala, pananakot lang yan. Reign of terror kasi nasanay sila sa ganun. Maraming salamat sir. Wala. Ay, sa nakikita naman ho natin, mga bossing. No? Nabigla lang yun si Baste Duterte. O, hindi, ganito tingin ko dyan talaga eh. Gusto niya talagang upakan si Torre. Gusto niya talagang bugbugin si Torre, mga kababayan. Dahil nga, itong tao na to, si Torre, ang nagpaoblo sa kanyang tatay. Di ba? Ako ho ang lalagay sa sitwasyon ni Baste Duterte. Ay nako. Yung pagkakataon ko, mabugbog ko itong tao na ito. Tapos ipamukha ko sa mamamayang Pilipino na kinakawawa ko ito. Nako. Ang sarap na ganti ho sa kanila noon, mga boss. Ang sarap hong ganti sa kanila yun. At ako ho, kahit na anong pagkakataon na maibibigay sa akin para bugbugin yang si Torre, bilang siya ang nagpakulong sa tatay ko, gagawin ko. Susunggaban ko lahat ng pagkakataon na yan. Kaso ho, mga kababayan, wala eh. No? Biglang magpa-drug test o magpa-hair follicle test. Lahat ho ng gobyerno. Mga bossing. Kung presidente lang ho siguro, mga kababayan, yung nabanggit niya, siguro naisip ni Basten, ako kapag ka-presidente lang, baka biglang magbago ang isip ng ating Pangulo. No? Baka biglang manood pa ng boxing, mapasubo lalo ako.